Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. May matindi ho tayong pasabog ngayong araw na ito. Talagang nakakagulat at nakakagimbal ho ang nabasa at napanood po natin. Kasi ho, alam nyo mga kababayan, ilang araw ko na po sinasabi patungkol po dyan sa survey na yan. Diba sabi ko nga sa inyo, minamanipula yung survey na yan para po magkaroon ng mind conditioning, ika nga, yung mga kababayan natin at maniwala sila na talagang gusto ng taong bayan na ma-impeach si BP Sara Duterte. Ngunit datapot subalit, nakita naman po natin sa nangyari sa prayer rally ng INC, ang tinig at lakas ng boses ng mga Pilipino na sinasabing ayaw nilang matanggal sa posisyon si BP Sara Duterte. Ayaw nilang ma-impeach at dapat pagtuunan ng pansin ang mga mas mahalaga pang mga issue sa lipunan, lalo na ang kahirapan and peace and security. Pero alam mo, yung mga congressman nung hiningan sila ng panig patungkol po sa INC rally, keso sinabi nila, minority lang yan, di naman yan na majority. At ang majority ay yung tinig na gustong i-impeach si BP Sara Duterte. At anong pinagbabasihan nila? Yung survey. Yung survey na hindi natin alam kung sino nagkomisyon, yung survey na hindi natin alam kung sino talagang nag-utos at sino nagbayad, hindi natin alam yan. Pero gayon pa man, binuking ho ni Roberto Tiglao o si Bobby Tiglao. Binuking niya po itong survey na ito at ipinaliwanag po nitong dalawang idol ko sa Net25. Idol ko itong dalawang to Kasi pag nagpaliwanag ito, napakaganda rin nga naman Panoorin natin ito ha. Napakalupit ho ng kanilang paliwanag. Kasi doon kay Bobby Tiglao, binabasa ko ho, medyo dumugo yung ilong ko. Alam naman po natin na English spokening si Bobby Tiglao pag nagsulat kaya nadugo yung ilong natin Pero gayon pa man, itong pinaliwanag ng dalawang host dito sa Net25. Kaya mas magandang ito ang ating itapik Ito ang ating reaksyonan, ika nga. At subukan pa nating ipaliwanag pa sa mas masang at mas maiintindihan natin. Kasi alam nyo, kahit po ako, trabaho ko po yan kasi gusto ko po talagang naiintindihan, lalong-lalo na may mathematics ito. Kaya kailangan talagang unawain natin. At pag naunawaan natin, mas mauunawaan natin na tayo pala itinatarantado talaga ng mga opisyal natin sa gobyerno. Okay? O, pakingge. O, pasok, sir. O, yun, na nalathala sa pamamagitan po ni Ginoong Bobby Tiglao na sa isang malapad na pahayagan sa araw na ito. Ang kanyang panimula, alam mo kung bakit nakatawag ng pansin sa akin ito na nakita ko? Ano ba kanyang panimula? Sabi niya, maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan. Sino naglabas? Philippine News Agency. Saan po yun? Under po yun ng Office of the President. Ganun lang kasimple ho yun. Tapos ano pa sinabi dito? Maling-mali. Sablay na sablay, ika nga. As in, sablay ho. Nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news, kumbaga. Nako, malisyoso. Ibig sabihin, may dahilan talaga kung bakit inilabas ito. Pag sinabi mo malicious, ibig sabihin meron po itong gustong ipalabas o ipaalam sa tao na medyo mali pero ginawang malicious. Kaya nga fake news ito. Ito dapat ang pinatatawag sa kamera. Diba? Kung sino man yung gumawa ng survey na to. Kaya lang, dahil tuta ni speaker yung mga nasa kamera, imposible yung ipatawag ito. Kapag So, para sa nabasa mo kanya, ito, hindi totoo.
mukhang maling-mali Mali. talaga. Anong batayan niya? Oh, sige nga, anong batayan, sir? Meron po siyang binanggit dito, ang tunay na balitaan niya, Nelson, gamit po ang detalye at datos po ng SWS, mamaya ipakikita din natin, Ge. ay hindi nga alam Nino? ng 55% ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Ayun! Kita nyo na, sinabi ko na ito kagahapon di ba? Sabi ko kagahapon, malamang sa malamang, tricky yung question. Patungkulo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ako nga, sabi ko nga, baka ang tanong ay, payag ka ba na dumaan sa due process si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment? Baka ganun di ba? O baka sabihin baka ang tanong okay ka ba na magkaroon ng due process si VP Sara Duterte? O siyempre, checkan nila yun. Sabi nila, siyempre dapat lang may due process. Ano po ba yung due process na sinasabi? Ba malamang yung impeachment. Di ba? Kaya lang hindi ho totoo na may due process na naganap di ba? Yan, tuloy. Yan. O kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Yan. Nako. Hindi kasi nalathala, Jen. Oho. Kasi tinignan ko yung mismong survey. Lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay? At yung 53% na majority Oho. ay nalaman lang na meron palang ganito noong tinatanong na sila sa survey. Ayun! Ayun. Majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito. Walang alam. Ibig sabihin, hindi alam yung impeachment na yan. Tapos nung nagkaroon ng survey, biglang pinaliwanag ko kung ano yung impeachment. Naku po. Talagang nananarantado na ho itong nambubudol na naman itong gobyerno natin. Batay din sa mga tinanong nila. Batay dito sa SWS survey na pinagbabatayan nung nagsasabing, hindi, minority lang yung Pero ini-hype, Nelson, Oo. ang anggulo na 41% ng mga Pilipino Ang ay sang-ayon o pabor. Ayan, Nakaw. sasabihin pa niya, meron pa Yan. sarili siyang computation dyan. Habang meron daw pong 19% na sumasang-ayon sa impeachment complaint, nasa 27% naman, 27% ang kumukontra dito o walang posisyon sa usapin o kaya'y wala masyadong alam. Wala masyadong alam tungkol dito para po sila'y magkaroon ng kanilang sariling opinyon. Nako, 19% lang pala ang for impeachment. Nako po, patay tayo dyan. Nabuking kayo ni Bobby Tiglao. Alam mo, eto sa sobrang tindi nitong revelasyon ni Bobby Tiglao, hanapin nyo ngayon sa Twitter si Bobby Tiglao. Naku, mukhang naban ho ata siya. Hinahanap ko rin sa Facebook Hindi ko alam kung naban din ho siya sa Facebook pero parang di ko ata makita. Ako sigurado dun sa X, naban po siya sa Twitter po Nung sila'y tinatanong, alam niyo ho ba, dati sa kanyang pahayag, kay Ginoong Tiglao, Na pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Hindi unang hirit yan, Huling hirit. Huling hirit na Oo. taon. Bakit? Bakit huling hirit? Ibig sabihin may nauna, may pangalawa, may pangatlo. Huling hirit ng taon. Yan yung kanilang propaganda. Grabe ho. Grabe. Teka, kasi ang survey ginawa December 12 to 18 Tama. 12 to 18. Pero So, inilabas. meron pala itong meron silang plano. May motibo. Abay! Ano daw sabi? Sabi niya, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Nakaw! At pinagawa umano sa halagang 5 million pesos May halaga pa. ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Stratbase para sa pakinabang ng Marcos Romualdez Duo para kumbinsihin ang mga kongresista na aprubahan ito.
Meron akong alam pero hindi ko na lang sasabihin. Kasi, nako, ayoko. Baka i-deny lang nila ito. Baka i-deny lang nila eh. Pero according kay Bobby Tiglao, 5 million daw ang binayad sa survey na ito. Nako. Basta ako, ito, meron akong, hindi ko na lang papangalanan. Okay? Hindi ko na lang papangalanan. Okay? Basta ganito. Noong dating tumatakbo si Mocha, meron, nako, ayoko na magsalita. Mabubuking na naman tayo nito. Yari tan, daldal mo manatbay. Meron kaming nilapitan na politiko at humingi kami ng tulong. Hindi tulong financially, tulong advice. Kasi itong politiko nito, itong family na ito ay matindi ho ito sa ano. Meron ho itong kaalaman pagdating sa mga ganyan. Okay? So, hininga namin ng advice. Hindi ito mga Duterte, hindi ho ito mga Duterte. At alam mo, nung pinapunta kami doon, naku, ayoko na sabihin. Sa bahay nila, may pinamit sila sa amin na foreigner. Foreigner na lang. Tapos, ito daw, tutulong pagdating sa mga survey. Hindi dadayain yung survey, ha? Gagawa ng survey para malaman kung ano yung dapat ikampanya o magiging parang, alam mo yun, yung basta kung paano magkakampanya si Mocha, anong pangangailangan ng tao, basta isang survey company. Hindi ko na lang sasabihin kung ano, ha. Naalala ko lang kasi biglang meron silang binanggit eh. Tapos, ang tindi ng bayaran, mga 1 million to 2, hindi, actually 2 million eh. Wala kaming pera. To sabi namin, hindi, no thanks na lang. No thanks na lang. Naalala ko lang bigla. Ang nagpakilala sa amin, nako, parang ganir eh. Parang ganyan na yung survey na binabayaran para mag-survey, di ba? Parang ganir eh. Hindi ko lang sasabihin kung anong grupo ito, ha. Mabubukin nyo eh. Parang ganito sinasabi nga ni nitong dalawang host na ito. Lalong madaling panahon. So, naghahabol sila Oho. na gusto nila bago matapos ang Disyembre, bago matapos ang taon, Nako. express. Ang tinambagit Express. ng ito yung impeachment. Oh, yeah. Ay, grabe talaga, Ang plano daw po ay paarangkadahin ito bago ang holiday break. Yun. Tulad ng nangyari noong 2001 nang bumoto ang Kamara para sa impeachment kay nooy Pangulong Joseph Estrada. Sa loob lamang ng ilang oras ay naipasa agad ito sa Senado para naipasa agad ito sa Senado para po sa paglilitis. Yun pala ang plano, yun ang mission nila. Kaya pala ginawa ng December 12 yung survey hanggang I think 1 week to 2 weeks. Para paspasin ho talaga. Ay, nako. Yan daw ang plano bago daw magkaroon ng Christmas vacation. Nako. Kaya nga alam mo, malaking bagay ang ginawa ng INC dito. Malaking bagay po ang ginawa nila. Dahil nung nagpahayag sila na tutol sila sa impeachment at gagawa sila ng rally, umiikot ang tumbong nitong mga nagpaplano na ito. Mantakin mo si Speaker nagsalita siya sa pagbabalik ng Kamara, hindi man lang binanggit yung impeachment. Ganun. O, kung hindi nyo pa napanood yung video ko na yan, panoorin nyo. Pinost ko po yung video na yan kung paano po bumalaktot si Speaker sa INC. O, tuloy. Yun. Nako, magsisilbi dapat ang survey. Survey. Nako. Motive. Yes, magsisilbi dapat ang survey bilang basihan para madaliin Nako. ang pagpapa-impeach kay BP Sara Nako. bago matapos ang taon. Ayun! Bakit kailangan na bago matapos ang taon dyan ay naipasak na nila yan? Bakit ba kailangan? Sige nga. Ano bang sabi niya? Anong explanation? Pagkatapos nga niyang mailabas ang ulat, agad na nagsalita ang mga kongresistang kabilang po sa Quadcom. Ayan, yan. Na naghain ng reklamo na sina J. Kung Hun ng Zambales Si Hung yan. at Paulo Ortega ng La Union. Si Ortega na naman. Lagi na lang yan
na sinasalamin ng survey ang galit ng publiko. Nako, sila pala ang parang nagsasabi o nag-speaker parang bagang nagiging tagasigaw na gusto ng publiko yan eh. Gusto nila yon na ma-impeach si VP Sara Duterte, sila pala ang naging boses. Ang tanong, meron kaya silang kinalaman sa survey na to? Oh. Gago! Hindi, tanungin natin sila. Si Ginoong Kongresistang Ortega at saka si Honghong. Di ba si Honghong yung ewan ko pangalan ng Honghong, basta. Ito yung jowa ni di ba? Tama ba? Ayoko magsalita. Baka may magkamali ako kasi marami silang mga may jowa-jowa dyan. Di ko alam, baka magkamali ako. Tungkol sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga issue. Nako! Yan. Okay. Hindi anya. Ay, wait. Chotomate. Na-meet ko. Sorry naman. Talay. Kalingan sa SWS report na ito gamit ang sarili nitong datos. Nakaw. Ito na. Ito na. Kinalize po ni Ginoong, ang sinishare po namin sa inyo, inulit ko po Hindi po, Intro pa lang yun, mga kababayan. Malupit na kagad. Ito talagang datos ang ipapakita nitong dalawang host ng Net25 sa pamamagitan ng isinulat ni Bobby Tiglao. Naku po, patay tayo dyan. sa amin ito nanggaling, kundi sa artikulo na Ni nilathala Bubi. ngayon ni Ginoong Bubi Tiglao. Tiglao. Naku po, Yes. patay tayo dyan. Maging sa online yata, meron din dito. No? Kaya kung sasagutin nyo siya, si Bobby Tiglao ang sagutin ninyo. Yan. Kasi hindi kami. Opo. Tama, kurak. Ng SWS. Ayan, yan. Yan. 2,160 na Pilipino. Respondents. Yes, ang kanilang respondents. Sandali. Tungkol sa kanilang mga pananaw sa impeachment. Okay. Yan. Malaking porsyento nito na nasa 53%. Ayan, ang sinasabi ko. Pero dapat ang majority pala, no? Majority. Ano Oo. yung majority, Jen? O katumbas niyan, 1,145. Na respondents. Opo, ang nagsabi, wala silang alam. Hala. Wala silang alam Nako. tungkol sa mga hakbang para alisin Nako. si Sara Duterte bilang presidente ng bansa. Kung wala kang alam, Jen, paano mo susuporta? Diba? Ay, grabe, Ibig sabihin na 1,000 plus daw ang walang alam. Paano mo sasabing sang-ayon ng majority sa amin? Yan. Majority hindi nga alam yan. Ayan pinakikita po natin ang resulta. Yan yung the computation ni Bobby Tiglao. Yan, opo. Ayan. Ayan. Computation yan ito ni Ginong Ni Bobby Bobby, Tiglao. gamit yung data. Yan. Kasi nirecompute niya. Yan. Yan daw po ang pangunahing resulta ng survey sa kabila ng malaking propaganda na ginawa ng grupo sa loob daw po ng ilang buwan noong nakaraang taon at sa kabila ng paglabas ng pagdinig sa telebisyon. Hindi po alam ng karamihan ng mga Pilipino kung tungkol saan ito. Mantakin mo yan? Mantakin mo, hindi pala nila alam yung sinasagutan nila, pambira. Mali daw po ang pinilabas na resulta ng SWS tungkol sa survey o sa SWS survey tungkol sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment. Aba? Ang malaking pagkakamali daw po ng SWS Ay? na mukhang sinadya pa Nako. ay ang pagbabaliwala sa 53% Na? mga kababayan, Nelson. 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo laban kay BP Sara. Nako. So ibig sabihin sa kabuuan pala no 100%, Nelson, 47% na nagsabing alam po namin yan. Alam, oo. Ang tungkol sa impeachment. Pero 53% na nagsabing wala kami alam dyan. Nako. Nako, hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati. Sandali ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mababa lang ang may gusto na i-impeach si BP Sara Duterte. Tandaan ninyo ilan yung Napaka-importante nito, mga kababayan, kasi tinatarantado tayo 53% ng mga respondents ang
paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo. 53% hindi alam. Okay. 47% lang ang alam yung tungkol sa impeachment. Tuloy. Laban kay BP Sara. So, ibig sabihin, sa kabuuan pala, no, 100%, Nelson, 47% na nagsabing, alam po namin yan. Okay. Ang tungkol sa impeachment. Pero, 53% na nagsabing, wala kami alam dyan. Hindi namin alam Nako. yan. Nako. Hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati sa antas na kung saan nawalan daw po ng saysay ang survey ng 1,015 na tao. Yung 1,015, yan ang sabi, hindi natin alam yan eh. Hindi Yun na namin nga. alam yan. Na dahil sa lumabas na margin of error. 1,145 pala. 1,145. Doon sa 2,000 na sinasabing hindi nila alam yung impeachment. May alam. 1,015 lang ang may alam. Yun, opo. Mula daw po sa 1,015 sa tugon, iniulat ng SWS na, ito po 41% ang sumuporta sa impeachment. Nakita ninyo? Ipapaliwanag ko 1,045 hindi alam yung impeachment, which is 53%. 47%, which is 1,015 na katao, ang may alam. Alam. Hindi sinabing agree. Alam lang. Mula dun sa 1,015 o mula dun sa 43%, doon nakuha nila yung nagsabing 40% o 41% na gusto nila yung survey. Ay gusto nila impeachment. Nakikita ninyo? So sa madaling salita, quarter lang yun. Almost a quarter. Kasi nga, hinati na nahati na. Etong 53%, hindi naman nila alam. So doon sa 47%, doon kinuha yung sagot na 41% ang may gusto sa impeachment. Nagigets ninyo? So ibig sabihin, una pa lang nahati na. So doon sa 43% na sinasabi, doon lang kumuha ng sagot na 41% ang nagsasabing gusto nila impeachment. O, bantakin nyo. Ilan percentage lang yun doon sa entire survey? Quarter lang siguro yun. Kasi kalahati lang nitong kalahati mas less pa nga Di ba? Ganon tinarantado yung minanipula yung resulta ng mga nagkakarga ng balitang ito. Lalong-lalo na yung mga congressman nating pulpol. No, habang 35% ang hindi po sumang-ayon, 19% ang walang desisyon, at 5 ang wala umanong sapat na kaalaman para tumugon. Pero kung gamitin natin... Again, don't know enough. Ang pumayag lang doon sa 47%. Mantakin mo. Ganito na lang para mas madali nating maintindihan. Okay? Gawin na nating kalahati. Partida, kalahati. Pero ang totoo, 47%. Doon sa kalahating nakakaalam tungkol sa impeachment ni BP Sara Duterte, ito ang resulta. 41% lang ang umagree. The rest, walang alam, ayaw, at undecided. So, ilan lang ang talaga nag-agree? 41%. Less than the 50% of the 50% na tinanong. Nagigets ninyo? So, 100%, kinalhati na natin, kinalhati na natin. Kahit ang sinabi lang doon ay 47% ang nakakaalam. Kinalhati na natin. Doon sa nakakaalam na kalhati, 41% lang ang nagsabing gusto namin ma-impeach. So, technically, wala pa sa kalahati, noong kalahati, ang gusto na impeachment. Nakita ninyo? Pero ang pinalalabas
ng ilang mga report, lalo na yung mga bayarang puta na media. Gago! Oo, mga puta po talaga yung mga media na yan kasi mga bayaran yan, mga prostitute. Gago! Kalhati daw ang may gusto na impeachment. O di kaya majority daw. Ano sabi nung congressman? Oo, majority yan kaya walang kwenta yung INC rally. Ano pa sinabi? Sinabi pa nung isang dating senador. Di ko na lang papangalanan. Pangalanan na lang natin, itago na lang natin sa pangalang Senador Saba. Senador Saba, sabi niya, that's not the, it's a majority. Gano'n-gano'n yung bibig, halatang nakasubo na Saba. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Basta sabi niya, it's not the majority, it's still the voice of the people, it's minority. Pero ang totoo, kalahati lang nung nakakaalam ang nagsabi na gusto nila. So, imaginein mo, halimbawa na lang, padadaliin na lang natin, ira-round up na lang natin. Di ba? Ira-round up na lang natin. Para madali. Sa 2,000 na tinanong, okay? Kalahati niyan, nagsasabing wala kaming alam dyan. So, ibig sabihin nun, 1,000 na lang ang may alam. Dun sa 1,000 na may alam, ang nagsabi lang na pabor sila is 41%. Ilan ng 41% ng 1,000? 410. Parang ganon. Correct me if I'm wrong. So, yung 410 lang ang nagsabi at umagri na gusto nila i-impeach si BP Sara Duterte. So, yung 410%, tama ba? Kasi yung 50%, 500. Tama. So, 410%. Sa total of 2,000%, 2,000 people, 410 na nagsabing gusto nila. So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? 75% walang pakialam. Walang pakialam o ayaw nila. Tama ang 2,160 respondents, yung kabuuan. Ito, yung kabuuan ng respondents ng SWS bilang sample, lalabas po, mga kababayan, ayon sa pahayag ni Ginong Tiglaw, 19% lang. Lumalabas daw po, 19% lang ang nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Naku, 19% lang pala. 19% lang pala ang gusto ma-impeach si BP Sara sa pangkalahatan. Tama nga naman. Pangkalahatang mula doon sa 2,000, ang galing ng computation mo, Sir Bobby Tiglao, palakpakan. Nakuha ninyo doon sa lahat ng sinerbe, doon sa may alam at hindi alam, 19% lang ang nagsasabing gusto nila ma-impeach si BP Sara Duterte. Grabe, no? Hindi yan ang pinalabas ng media at saka ng mga tangang congressman at saka yung mga tangang dating senador. Humigit kumulang 16% naman ang tutol dito. At 64% ang walang alam dito o wala pang tiyak na desisyon. Nako! Yan. Ang linaw nun, ang linaw nun, mga kababayan. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing 4 sa 10 Pilipino ang nais makitang impeached si BP Sara. Yan kasi ang interpretasyon ng mga tanga. Oh, 40%, 41%, meaning 4 sa 10 nagsasabing gusto impeach si BP Sara Duterte. Tanga. Gago! Bumalik muna kayo sa grade, siguro grade 5 o grade 6 para maintindihan ninyo ang survey method. Kung buhay po ang nanay ko, sigurado na pagalitan kayo. Hindi, alam mo yung nanay ko kasi napakagaling na mathematician yan sa JRU. Naging dean pa yan dyan sa JRU. Ganyang kagaling na mathematician niya, PhD yan. Lahat na lang ng HD meron yan. Napagalitan kayo kasi tama nga naman sa 2,000 na dun sa totality ng tinanong
19% lang ang nagsabing gusto namin i-impeach si VP Sara Duterte. O, alin dun ang 4 sa 10? O, di ba? O. Naintindihan nyo mga kababayan. Kung hindi nyo naintindihan, panoorin nyo ng paulit-ulit to. O kung naintindihan nyo naman, ishare niyo na. Kasi marami talaga ang nape-fake news na mga tangang media. Mga pokpok na media, mga prostitute na media, at ng mga bayarang congressman at mga bayarang politiko. Naku po, tuloy. Bagay na iniulat halos lahat ng media. Yun nga. Naku po, halos lahat daw ng media nag-ulat. So karamihan pala pokpok na media. Sakit sa nasa banks. Balita talaga yan, ano ha? O nung mga... Naglulundag nga sila dyan. Ayun na nga, Kasi inislant yung report. Oho. Grabe, ang talino itong dalawan to. Palakpakan natin itong dalawan to. Hanga ako sa dalawan to. Kailan kaya ako mag-guess dyan? Gago! Nakakaya. Hindi ko kaya tumabi sa mga batikang host. At sila mismo ginagamit nilang batayan itong resulta na ito ng SWS. Ano ha? Malaki daw po ang kaibahan noon. Samantalang ang mga anti-Duterte na politiko Ay? at mga commentator ang sinamantala daw po, sinamantala ng mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang peking SWS report. Peke! Ayoko sa peke. May kantang ganyan Ayoko sa peke. Peke, peke, peke. Di ba? Totoo. Sinakyan, actually, sa totoo lang kapatid, hindi lamang po nila sinakyan yan. Inano pa ho nila, fake news na nga, ipinake news pa nila. Kasi 41% lang yung binabalita ng medyang bayaran. Sila, sinasabi nila, majority. Lintik yan, fake news na nga yung binalita ng media, magpe-fake news pa ito mga politiko at mga komentator, lalo na yung mga tangang loyalistang vlogger. Sa bagay, mga nagbebenta lang kasi yan sa kanto ng droga dati, biglang ginawang vlogger, binayaran, kaya tuloy yung paliwanag, tatanga-tanga. Pasensya na po, pero katotohanan po yan Yang mga vlogger na loyalista, mga dating nagbebenta lang yan sa kanto ng shabu Tapos, nabayaran, pinagtanggol na yung kanilang amo. Tanong ninyo kung sino yung nagbabayad. Hindi ko sasabihin. Yung madalas nilang purihin. Ano ha? Ako sa tingin ko yung hindi peke yung report kundi peke yung Yung presentation. yung presentation. Tama. Ay, di ba? Sa isa pong interview, sinabi pa ng dating Senadora Laila de Lima Nako! sumusunod. Ayan na, sabi niya. ayan na. Let's call a spade a spade. Aba. Ayun pa yung Tawagin binabang- na. Sa mga sugalor lang may alam yan Ay, naku! Ano ba yung spade yung baraha? Pala yan. Gago! Ito ate, Grabe yung banat mo, sir! Pasok! Ika nga! Mga sugarol lang ang may alam niya. Hindi naman siguro mahjong yan kasi wala na. May spade ba sa mahjong? Sorry, di ako nagmamahjong. Ang alam ko lang may spade, yung barbaraha. natutungkulan niya yung Yung survey. Yung survey. Survey yan. Ano sabi niya? But that number of rallies, yung tinutukoy dito yung yung rally na. Sinabi ba? Ano sabi? Ang sabi? But that number of rallies for Sara isn't bigger than the 41% of the population that the news, that the SWS reported, want the impeached to push through. Tingnan natin dyan, kung tama yung sinasabi niya. 41% of the population. Tama. Hindi, respondent lang. Kasi parang, ayun daw, yun ang kumakatawan nata sa kabuuan ng bansa. Parang ganun. Mamaya, sundan natin siya dyan. Mamaya, panggano niya. Yeah. Naku, mayari ka ngayon, Dilima. Niyayari ka ng INC ngayon. Kasi ikaw dami mong daldal Yung bunganga mo, kung ano-ano sinasabi na let's call spade. Tapos kesyo may sasabihin ka pang hindi majority. At ang majority, taong bayan na nagsasabing gusto na impeachment.
Madam, ako may tanong lang. Tanong lang ho ito. Paano ho kayo naging abogado kung mahina kayo sa mathematics? Ha? Hindi ako, nagtatanong lang naman po ako. A democracy. And the 41% representing tens of millions of Filipinos, according to the SWS poll, O, ano sabi niya? is the majority Majority! Oy! beating Oy! the minority Oy! of rally attendees. Tandaan Nako! natin yan, ha? Oho. Ang sinasabi niya, Ano? majority. Majority. Okay. Ibig sabihin na majority. Pag sinabi mo majority, lagpas sa kalahati. Kaya nga majority. Okay? Kasi pag sinabi mong kalahati, equal. Less than kalahati, minority. Which is 41%. Hindi pa yung kabuuan, ha? Ang tunay na kabuuan is 19% lang. So, ibig sabihin, fake news siyang pahayag ni De Lima na majority. O, di ba? Yan ang problema sa iyo, madam. Huwag ka na kasi makisawsaw, wala ka namang alam. Tuloy. Yes. Binibit ang minority. Yes. Ay. Pero, ma'am, kailan Ano yan? naging majority yung 41%? Nako! 100% ang, di ba? Oo. Kaya, Hindi lang yun, sir. Doon sa 100% na tinanong, ang kalahati nun, yung 41%, hindi yun lang ang may alam. Doon sa 41%, ilang percent lang ang may gustong ipa-impeach. So in other words, 19% nga lang, sabi nga ni Bobby Tiglao. Naku po, ano majority doon? Ewan ko sa inyo. ikaw ba, matino ka dyan? Oo. Anong majority ng 100%? Dapat 51. Tama, mali. Siyempre. Aba, Kasi siyempre. 50 yan. 50-50. Hospital ang tuloy mo yan. Ewan ko kung saan nag-aral ng mathematics, ha? Naku, grabe. Saan ka daw ba nag-aral ng mathematics? Sa Sabay University? Ha? Gago! Naku, patay tayo dyan. Ating senadora, ang Ano pa? bilang ng mga dumalo sa National Rally for Peace ay mas malaki. Mas malaki anya yung 41% na populasyon na ayon po sa SWS ay sumusuporta sa impeachment. Yeah. Nako! Mantakin mo yan. Ano, Demokrasya anya tayo. At ang 41% na kumakatawan sa milyon-milyong Pilipino, Majority? ayon po sa SWS survey ay mayoryang humihigit sa minorya na dumalo daw po sa rally. Ayun ang Nako. problema sa atin. Yan. Pagka taliwas na sa posisyon natin ang katotohanan, Nako. binabaluktot na natin ang mga kahulugan ng mga salita. Nako. Saan ka nakakita ng majority na 41% lang? Halimbawa, Jen, bumili tayo ng pizza. Oo. Akin yung majority dyan, ha? Oo. O, ayan, 41 lang sa'yo. Pag-aaway kayo, di ba? Pizza pie ba yan? Favorite ko din yan, pizza pie. Kung bumili ito ng stocks, yung shares ng business, tapos sa magbubutuhan. akin yung ako majority ha. Oo, siya naman susunod. Hindi po pwede. Ay, nako. Kung susundin natin, sabi pa ni Ginoong Bubitiglaw natin ha, Yan. kung susundin natin ng lohika po ni De Lima, hindi na natin kailangan magsagawa ng Eleksyon. ng mahalagang eleksyon. Bakit? Kailangan na lamang ayon natin gumawa ng survey. Totoo yun. Mag-survey na lang tayo. At doon, lilitaw kung sino ang... Anong kagustuhan ng mayor? Ayun, di ba? oo. Sa kahalintulad na wala daw pong katuturang argumento, Yan pa. ipinakita ng paminsan-minsang kolumnista. Paminsan-minsan. Huwag nang banggitin yung pangalan. Yun na nga. Mga may mababasa nyo naman. Doon sa artikulo, kayo na lang ang magbasa. No, ha? Sino yun? Sino yun? Sa Facebook. Yes. Anong nag-post nakalagay? Sa Facebook. Oo. Ang kanyang Pinost. si Bobby Tiglao may sabi yung post daw po nung taong binabanggit niya, Na nagsasabing siya ay expert. ayan, ang kanya daw pong kamangmangan Nako! sa katangian ng Nako! opinion poll Nako! na pangunahing
kasangkapan sa political science na sinasabi niyang linya ng kanyang pagkadalubhasa. Expert Nako. daw siya dyan. Oho. Pero Expert sabi daw. ni Bobby Tiglao, Oho. mukhang Lumilitawan niya ang kanyang kamangmangan. ignorance. Nako, patay tayo. Ano daw yung nilagay ba? Sabi daw nung post na Facebook, fact, more than 40% of Filipinos support impeachment of BP Sara. That's tens of millions of folks. Naku, sino kaya yan? Aha. Sino ba yan? Malinaw daw, ayon kay Ginoong Bobby Tiglao, na hindi alam na nagpapakilalang political scientist ang kaibahan sa pagitan ng theoretical tool Nako. para po sa pagtatantya Nako. ng suportang politikal. Statistics kasi yun. Yes. Ang mga survey at ang aktual na pangyayari na pinatunayan daw po ng 1.8 million na nakilahok sa National Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo. Nako. Una, ang isyong iniharap ng SWS sa mga respondents para bigyan nila ng kanilang opinyon. Yun pong impeachment. At isang hindi karaniwang usapin para sa karamihan ng mga Pilipino at isa na wala nga silang sapat na kaalaman. O nga naman, di ba? Kahit na natukoy daw po ng SWS na 53% ng mga respondents ang walang alam sa impeachment laban po kay BP Sara. Nagpatuloy pa rin ng SWS sa paggawa ng survey at sadyang iniba ang datos para palabasin Binaluktot Opo. yung data. Oo. Oho, para palabasin na malaking bilang ng mga Pilipino na nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Nako. Ang isang may prinsipyong tagakuha ng survey ay hindi daw po magpapatuloy sa survey kapag nalaman niyang karamihan sa mga kinausap niya ay walang alam sa issue ng kanyang tinatalakay. Ayun yan. Nako! Ang sinasabi natin dito. Patay tayo dyan. Halimbawa lang, ang kahalintulad niya, halimbawa, Oo. nag-survey ka Oo. tungkol sa eleksyon. Ha? Oo. Ang sabi ng 53%, hindi sila botante. Itutuloy. Magiging kapanipaniwala pa ba yung survey mo? Tapos sa tanungin mo, sino iboboto mo? Oo. Hindi nga ako butante. Ay, nako. Kita niyo yung example lang. Ganda nun, ha? Hindi nga siya butante. Bakit siya kasali doon sa sasagot? Hindi, sabihin, ito kasi sinasabi dito, doon sa survey, 53% hindi nila alam yung impeachment. So, out sila doon sa usapan. 47% lang ang may alam tungkol sa impeachment. At doon sa 47%, 41% lang ang nagsasabing gusto nila ma-impeach. Eh sino ba itong tinutukoy ni Bobby Tiglao na hindi pinangalanan nitong dalawa dahil ayaw nilang pasikatin? Pasisikatin ko. Kasi itong tao na ito, naggagaling-galingan lagi ito. Alam mo, sabi ko na sa inyo to speaking in English is not the determination if you are bright or you are not bright. Marami dyan nag-i-English-Englishan lang pero they are not really bright. Sometimes they are stupid. Eto, merong humirit. Ito yung nakita ko sa post ni Bobby Tiglao. Ewan ko kung ito yung sinasabi niya. Minsan nagmamagaling na susulat-sulat, wala namang alam. Hindi kaya nag-chat GPT lang yan, Sir Bobby Tiglao. Ito po yung nabanggit ni Sir Bobby Tiglao sa kanyang article. O, ayan. Si Hey Darian. Si Hey Darian pala, what do you expect? More than 40% of Filipinos support impeachment of BP Sara Duterte. That's 10 of millions of folks. Ang bihira talaga. Hoy! Bobby Tiglao, Richard Hey Darian! Sinupla ka ni Bobby Tiglao! Mahinang nila lang ka kasi huwag ka na nangingiilam sa mga matatalino. Nagmamagaling ka eh. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ayoko. Mag-usap na lang kayo ni Mark. Magkalibel kayo. Go! O, ituloy natin to. Grabe, nakakatuwa itong dalawang to. Dito, 53% na ang sabi, hindi namin alam yung impeachment na yan. Oo nga. Pipilitin mong sumuporta, di ba? O sige, susuportahan mo ba o hindi? Ganon? Hindi nga nila alam eh. Parang nung nag-survey kay Kong Dante. Oo, yun pa. Di ba? Oo. Sino sa mga tao
ito ang iboboto mong senador. Tapos tuwang-tuwa sila. Nakita nyo? Ni hindi lumalabas ang pangalan ni Kong Dante Marcoleta Eh, dyan. paano lalabas? Wala sa pagpipilian, di ba? Grabe, mga ulul. Gago! Ganun pala kayo. Alam mo, yung survey na yan, huwag kayo nagpapaniwala dyan. Mind conditioning lang ang survey. Huwag kayo nagpapaniwala dyan sa mga, lalo na mga bayarang survey. Naku po, patay tayo dyan. Ang dami niyan. Ayun Yun na ang nga. distorted survey. Oo. Papipiliin mo kung sino yung bobotong tapos yung taong, Yes. di ba? Tapos sasabihin mo, nung hindi lumabas ang pangalan, kita mo, hindi lumalabas ang pangalan mo sa survey. Paano lalabas hindi mo sinama? Parang, Kung sinama nyo nga yung pangalan ko baka may gusto pa dyan tumakbo ako Tumakbo ako sa Japan. Ito, di ba? di ba lalong higit na katawa-tawa yung isa? Hindi na sinama yung pangalan niya, lumalabas na number 24 pa rin. Di ba? Ano basihan mo nung... Oo nga, no? Di ba? Oo, wala sa listahan. Wala ka rin sa listahan. Pero nilagay sa ranking. Wala sa hulog, ang tawag dyan. Ilagay mo dyan, pangalan ni John Subarjaga, ha? O hindi tumatakbo yan, pero gusto ko ilagay mo dyan. Grabe, ano? Di ba? Kung gano'n ang tanatanong mo, sabi ni Ginoong Tiglaw, huwag mo na ituloy yan. Mukhang mali ang magiging resulta ng Mali survey nga, mo. Hindi Correct. scientific. Oo. Kasi hindi nila alam Yun Tinatanong na nga. mo ng isang tao sa bagay na hindi niya alam, parang nahuhula lang yan, di ba? Oo, correct. Bibili ka ba ng sabon? Ano yung sabon? Saan Hindi ginagamit yan? Basta lagay mo, bibili ka. Oo. Bibili ka bang shampoo? Ganun katanga yung mga nag-i-interpret niyang survey. Kawawa talaga sila Mantakin mo, hindi nila alam yung 41% na sinasabi na yun, doon lang sa kalahati yun, o sa less than kalahati. Mantakin, naintindihan ninyo, mga kababayan? Doon sa tinanong, 47% lang ang nagsabing alam namin niyang impeachment. At doon sa 47% lang ang nagsasabi 41% na gusto namin yung impeachment. So sa matotal, sabi nga ni Bobby Tiglaw, tinutal niya, 19% lang ang nagsasabi doon sa totality na tinanong, ang may sabing gusto nila na ma-impeach si BP Sara Duterte. O, di ba mga gago kayo? Gago! Ayun. Ba't ako bibili shampoo? Hindi ako nagsashampoo. Hindi nga niya alam di ba? Oo. Oo. Hinala ko, sabi pa ni Ginong Tiglaw, Nelson, hinala ko ay sinantabi na ng SWS ang professional ethics nito. Nako. Dahil malamang na ipinaliwanag naman ng strat-based na kailangan ng naturang survey bago magsara ang Kongreso Nako. para po sa holiday break nitong Disyembre. Nako po. Malinaw na minadali ang proseso. Yan Tapos? ang sinasabi natin. Bakit nga ba minadali yung ano na yan? Survey. Ginawa po kasi ang survey, ito mula December 12 hanggang 18. Oo. At inilabas naman ito ng ADR Strat-Based January 7. Nako. Oo. Nilabas nila yan January 7 Oo. kasi magrarally na. Pero yan, nasa kanila na yan, Jen. Totoo. At ipinupus na nila yan dun sa mga gusto nilang isulong yung impeachment. O, paniwala. Oo. Kasi Correct, nga, correct. yun ang pinakalayunin, no? Oo. Na sinabi ng Pangulong Bongbong ayaw ko ng impeachment. Di ba ang Iglesia ni Cristo naghanda para suportahan yung opinion na yun ng Pangulo? Ay, kaya para sawata, Yun. mahal na Pangulo, huwag kang maniwala dyan sa magrarally na yan. Ito, Mas ito, maraming resulta mga ng- Pilipino ang pabor na Nako, mukhang ginamit nila daw yon para paniwalain ng presidente natin na, ito, maniwala ka dito, 41% ang may gusto ng pa-impeach. Naku po, patay tayo dyan. Ginagago nyo yung presidente. Baka mamaya gumawa ng hakbang yan para ipa-impeach. Buti na lang, hindi naniwala sa inyo at nagbigay ng statement. Yan tuloy ang kinatigan ng INC. Sinabing, sinusuportahan namin ang pahayag ng ating presidente na hindi i-impeach si BP Sara Duterte, ha? Siguro, alam mo, ito hinala ko, they're really trying to convince the president na, i-impeach si BP Sara Duterte. Sa tingin ko, yun ang dahilan. ayaw dun sa ano mo, dun sa sinabi mo na wag ituloy impeachment, ayaw nila dun. Mas marami, majority. Ang tanong ko din, napaniwala kaya nilang Pangulo doon? Mukhang hindi. Naku, yun ang tanong dyan, kung napaniwala nila ang Pangulo. Hindi. Ganun Hindi ba? nila, kasi Jen, ang Pangulo,
Una, may mga Oo nga, may bumabasa advisor, ng numero yan eh. matatalino. Oo. Sabihan mo naman bang, mahal na Pangulo, majority ng Pinoy gusto impeachment. Gano'ng karami yan? Gano'ng karami? 41%. Baka mabatukan ka. Sa ako pa naging majority, 41%. Kung ako, Pangulo, nasa sapatos ng Pangulo, gusto mong papulahin ko yung batok mo. Gusto mong papulahin ko yung At batok tapos, mo. habang sinasabi yun, nanonood siya nung National Rally for Peace, nakita niya, ha? Oh. Aanhin mo naman yung survey dyan kung... Yan ba ang minority? Oo. Sabihin mo, yan ba yung minority? Halika nga. Hindi, alam mo, yung mga nakapaligid kay Pangulo, ipakita ninyo yung rally ng INC. Kasi alam nyo, it speaks so much. Hindi lang sa Metro Manila eh. Kahit sa iba't ibang lugar, wag nyo itago sa presidente. Tinatago ng mga animal eh. Yung tunay na damdamin ng mga Pilipino. Mapapahamak. Alam mo, ito lang Mr. President, yung mga nakapaligid sa'yo na bumubulong-bulong sa'yo na hindi, majority gusto nila na matanggal si VP Sara Duterte. Alam mo, walang malasakit sa inyo. Yung mga nagsasabi na yun. Alam mo kung bakit? Pag naniwala kayo at gumawa kayo ng hakbang, hindi nyo pala alam, sobrang dami na sumusuporta kay VP Sara Duterte, baka mapababa lalo kayo sa kinauupuan ninyo. Kaya huwag kayong maniwala doon. Dapat, talagang pag-aralan ninyo yung mga lumalabas sa mainstream media, pag-aralan ninyo yung mga bukang bibig na mga amuyong ninyo dyan. Kasi napapahama kayo niyan. Mabuti hindi siya nakinig at tuloy-tuloy ang statement niya, sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Kasi kung nakinig siya, pina-impeach, pumasok sa Senado, baka lalong magalit ang taong bayan. Mantakin mo 19% lang ang may gustong pa-impeach. Paano yung iba? Tapos malalaman pa nila pagdating sa Senado. Kunwari, natuloy siya, naipasa sa Senado yung impeachment. Diyan, hindi na pwede yung katulad ng ginagawa ng mga quadcom na tinatarantado nila yung investigasyon. Pagdating sa Senado, it's real court. Magiging magiging court na ho yan. Ang lupit ho niyan. Naku, kaya sabi ko sa inyo, buti hindi kayo naniwala dahil mapapahamak talaga kayo. Mapapaaga ang baba ninyo sa posisyon pagka nagyari. Kaya huwag kayo nagpapaniwala ho dyan. Gusto lang kayong ipahamak ng mga nakapaligid sa inyo. Yan ang katotohanan dyan, sir. Naku po. Ano pa sabi? Ito pa, ituloy ko yung sinasabi ni Ginoong Bobby Tiglaw. Kung pagbobotohan ang impeachment, tuloy ko, ayon mismo. Yan yung motibo. Ayon mismo sa SWS report, ang Strat-based consultancy ang naghanda ng naturang survey. Nako. Sino ba yan? Sino ba yan? Kung pagbobotohan ng impeachment complaint ngayong Pebrero lamang, hinaharap nito ang posibilidad na mabasura dahil magiging abala na rin ang Kongreso sa halalan sa Mayo. Nako. So, wala nang panahon. Wala nang panahon. Wala na. Yung susulong. Nako. Ang problema, ginawa nila yung survey December 12, inilabas para bagang bagong-bago January 7. Kasi meron na namang pagkilos. Yes. Oo. Kung ngayon na yun sila nag-survey ng January 7, baka sabi ng tao, mag-impeachment pa ba? Mag-election na? Wala ng tao, di ba? Yun nga. Wala na yung mga mambabatas. Ito pa, Jen. Ha? 53% walang alam, di ba? Nung nag-survey sila, 53%. Ngayong napanood nila yung rally. Nako. At napanood nila yung mga paliwanag. Nako. Ayun. Yun. Ano ang sasabihin ng 53%? Yun. Ayun na nga, Kasi Jack, magkakaroon na sila ng kaalaman eh. Magkakaroon sila ng kaalaman. Magkakaroon na ng sapat na kabatiran eh. Tama. Nakasama pa yung survey dahil, Ayun na ganyan ba? Ano bang nangyari? Ano bang, ngayon, nalaman na nila na yung palang rule of law ay ayaw ipatupad. Jen, Nako. gustong madaliin. Nako. Tinatanong ko nga kasi alam mo, nasa sa survey ito, totohanan lang. Minsan malaki din ang factor kung paano mo inihana yung tanong para Ayun. sumagot yung respondents. Tama. Di ba? Halimbawa, kung ako magtatanong, Nelson, ito sa ating i-analyze nyo lang po. Halimbawa, ang tanong sa survey, kung ako ay nagtanong, kung halimbawa na ito, Nelson, hindi ko sinabing ganito yung tanong, kung mapapatunayang nagkasala si BP Inday Sara, payag ka bang ma-impeach siya? Anong sagot mo? Oo. Kasi napatunayan eh. Napatunayang nagkasala. Ako man. Di ba? At ang ating mga kababayan siguro nakikinig eh. Kung mapatunayang nagkasala si BP Inday Sara, payag ka bang ma-impeach siya?
Nako. Oo naman po, napatunayan na pala nagkasala eh. Oh, nakita nyo na, it's the way of questioning kung ikaw ay sasang-ayon sa impeachment. Baka ganyan nga ang nangyari. Ang ganda ng example nito ni Sir, palakpakan natin. Hindi, maganda example. Paano kung ang tanong ganyan? O, kung napatunayan na nagkasala si BP Sara Duterte, dapat ba siya ma-impeach? Sasagot ka, oo. Ilagay ka namin sa pro-impeachment. Tarantado, di ba? Tama, mali. O. Baka nga yung sumagot ng 19% doon sa pangkalahatang nagtinanong, baka nga yung 19%, yan ang tanong sa kanila eh. Sang-ayon ka ba na kung sakaling mapatunayan na nagkasala si BP Sara Duterte na ma-impeach? Oo, sang-ayon ako. Nagkasala eh. O di, nailagay ka ngayon doon sa pro-impeachment. Kaya mga kababayan, ano yan? Mind conditioning talaga. Napakahalata. Di ba? Pero mamaya, Jen, ha? Oh. Babasahin natin kung ano yung mga itinanong. Meron ba? Meron ba? Sige, sige. Nakuha ko yung mga tanong. Ay, tutuloy ko to. Tuloy ko na ito. Okay. Ako naman, naisip ko lang kung yun. Depende nga sa tanong. Ha? Kung halimbawang ang sabong ito'y mabulang, mabula. Oo, bibilhin mo ba? Ito ba ang bibilhin mo? Ang galing talaga ni Sir. Siyempre. Pero ang tanong, mabula ba talaga? Ay, opo. Sapagkat ang gusto ko yung sabon, mabulang, mabula eh. Talo na yung isang brand. Oo nga. Kung ang sabong ito'y nakapagpapaputi at nakapagpakinis ng kutis, May kondisyon agad. bibilhin mo ba ang sabong ito? Nakaw! Di ba? Naku po. Ano pa sabi ni Ito pa, Bubi? tuloy ko pa sinasabi ni Ginoong Bubi Tiglaw, ano ha? Sige. Sakaling ganyan daw po ang mangyari, lahat ng enerhiya at pondo na posibleng inabot ng bilyon-bilyon ng piso ng Marcos Romualdez na ginamit para pagalawin ang Kamara at ipatupad daw po ang prosecution ni Sara Duterte ay mauuwi sa wala. Ano ha? Posible rin na ang tanong ng SWS sa mga respondents nito ay hindi man lang nabasa. Yun daw po ang kanyang binabanggit ha. May 200 salita ang tanong at ang bersyon nitong nasa Pilipino ay mahirap basahin ni numan. Nako. Ganon? Grabe. Posibleng lumutang na ang isip ng respondent sa loob lang ng 50 segundo mula nang siya'y kausapin para po sa survey. So yung actual na pangyayari kung saan nga naman ay tinatanong. Possible din nagmamadali yung tinatanong mo. Correct. Ito po binabasa namin ha, tinagalog na namin yung artikulo ni Ginoong Bobby Tiglaw para sa higit na kabatir ng ating mga kababayan. Baka magtataka sila, ba't binabasa na dyan Tagalog? Binabasa ko ito English. No, iniliwat na po namin sa pagkakatagalog sa abot kaya ni Kuya Lawrence. Posible anyang lumutang na ang isip ng respondent sa loob lamang ng 50 segundo mula nang siya'y kausapin para po sa survey. Ibig sabihin, lutang na yung isip. May laman at kinikilingan ng karamihan ng mga tanong. Yun. Loaded daw, loaded. Yung Yun na question. nga. Loaded. Yung tanong Bagay na hindi ginagawa ng mga lehitimong pollster. Binabalangkas ang mga tanong sa paraang ipinalalagay na nakagawa nga si BP Sara ng krimen. Nako. Na maaari lamang niyang panagutan sa pamamagitan ng isang impeachment trial. Nako! At tama pala yung nilimbawa kong tanong. Ano? Kabilang sa mga tanong, maniwala man kayo o hindi, ay tungkol sa extrajudicial killing sa Davao noong Mayor pa si Sara Duterte ng naturang lugar. Nako. Nariyan din ang tungkol sa ill-gotten wealth at ang kanyang pagpunta sa Germany habang naharap ang bansa sa isang malaking bagyo. Kabigo ang kondinahin ang agresyong China sa West Philippine Sea at ang pagbabanta umano niya na patayin ng Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker of the House Martin Romualdez. Dahil daw po sa lalim ng tanong tulad ng tungkol sa West Philippine Sea o confidential funds na posibleng hindi alam na maraming Pilipino, kakailanganin po ng ilang oras ng pagpapaliwanag ng mga tauhan ng SWS. Ayun! Ayan. Yan yung mga tanong, Jen. Ha? Ay, ito ba? Oo. Isa yan sa bahagi ng tanong na ang pinapaliwanag dito, alin dito sa mga kasong ito ang magiging dahilan para maging basihan para sa impeachment. So parang sinabi mo na ito yung mga kasalanan. Pumili ka rito kung alin ang ibabato natin. Grabe, no? Diba? Yun. Hindi nila hala ni Ginong Tiglaw, no? Grabe. Yan, binabanggit niya, pero yung detalye, ito.
Ayun. Kaya ang nagsabi, number one na nagsabi, dapat yung unexplained kasi nandun eh. At saka kung ito, ganito ang tanong, ba kinakailangan na niyang may paliwanag sa tao ito na tatanungin mo? Meron doon pa lang dyan sa unexplained eh. Andun eh, di ba? So, parang bakit hindi maipaliwanag yun, di ba? Oo. So, yun talaga yung mangunguna dyan. Oho. 46%. Yung hindi may paliwanag na paggastos ng confidential funds, intelligence fund, ng tanggapan ng pangalawang Pangulo at ng DepEd. Ayun, oho. Ayun. Kakailanganin din daw po nilang ipaliwanag ang panig ni BP Sara. Nakaw. Doon sa kung ito ako ito anyay may tatanong sa kanila. Pero siyempre, hindi nila ginawa dahil inabot nga lang sila ng 6 na araw para kapanayamin ang 2,160 respondents. Maging mas mapanuri. Yun, ito na po yung kanyang... Grabe yung tanong, Yung tanong is yung mismo, wala talaga. Sabi ko sa inyo, simpleng tama yung sinabi nitong dalawa. Tsaka tama yung hinala natin kahapon sa ginawa nating video eh. Di ba? Talagang may karga yung tanong. Naku po, malupit. Tuloy. Konklusyon doon sa kanyang naging pahayag. Oho. Ang hindi po inilitaw sa survey, sa mga report, ayun ngang tanong na, kasi dyan bago yung survey, ay survey mismo, ang base dito sa SWS, Oo. ang kanilang mga katanungan, ang unang tanong ay eto. Ha? Alam mo kung anong tanong? Ano? Dati na po ba ninyong alam ito o ngayon lamang? Did you know of this previously or only now? Ang tinutukoy niya, impeachment? Impeachment. Okay, oo. Dito ang nagsalita ng 47% ay alam nila. Okay. At 53%, majority, hindi nila alam yung impeachment na yan. So yun ang istorya dapat. Dapat majority ng Pilipino, hindi alam na may sinusulong palang impeachment. Ako ang news head ng isang nagbabalita. Ito ang tamang headline. Yun ang headlines mo. Kasi majority ng Pilipino, hindi alam na may impeachment. Yun. Di ba? Oo. Pwede mo bang baligtarin ito na sabihin mong mas maraming may Pero kung i-stand mo yun, ayun nga talaga lilitaw doon. Oo. Majority ng mga Pilipino gustong ipa-impeach. Majority Hindi, yung... ito yan. Sa sumunod na tanong yan eh. Ayun. Ito ang sumunod na tanong. Oo. Kayo po ba ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa paghahain ng grupo ng mga individual na ito ng kasong impeachment sa House of Representatives laban kay Vice Presidente Sara Duterte? Oo. Kayo po ba ay ipapakita yung card? Oo. Agree or disagree sa kasong impeachment na ito? Aha. May agree or disagree. Di ko, pipili ka na lang. Okay. So, alam mo ba kung ano pinili ng mga tinanong? Okay. Bagamat may 53% na nagsabing, hindi ho namin alam yan eh. Ngayon lang namin nalaman. Yun ang paunang tanong mo di ba? Ito ang resulta. Okay. Dito tayo magtutuos dyan. Oo. Ito, kwentahin nyo kung totoong majority ay... maghahasa ako ng labahan. Maghasa ka na ng calculator. Sige. Calculator ang kailangan. Ha? Ay, ito, mga babayan. 41% nagsabi, agree. Itinuro yung kasi may card eh. Okay. Ibig sabihin, I assume, kung card yan, papakita, ituturo mo yung agree. 19% sabi, hindi ako sasagot. Undecided. So, 19. Okay. Undecided yun. 19%. Undecided. Hindi niya malaman kung agree o disagree. 35% disagree. Ayaw, hindi. Tutol. Disagree. Oo. At 5% ay hindi sila makapagbigay ng opinion. So, hindi ko maintindihan bakit hindi pa pinagsama yung undecided at walang opinion, di ba? Oo. Ikaw, paliwanag mo. Yung isang siguro yung undecided, hindi ako makapagpasya, ganyan paano yung isa na undecided? Sabi siguro, wala, ayaw ko po yan. Yung do not know. Wala akong alam dyan. Pinag-iwalay mo pa. Ibig sabihin, pareho silang walang desisyon, di ba? Tama. Wako pakels. Ngayon, tingnan natin, 19% merong posisyon against. 5% hindi pa alam. 35% disagree. Ayaw. Pag kinuwenta mo yan, 59% yan dyan eh. 59%? Ibig Siyempre. sabihin, Ilang 53? kung ako nito, 59%
Kaya nga 41 yung ano eh. Hindi magsusulong ng impeachment. Ayun. Kasi yung isa ayaw, yung isa walang opinion, yung isa ay ayaw magbigay ng opinion. Ayun. Hindi ba? Pero, teka lang, doon sa paunang tanong, ano yung majority? Yung bago yung tanong na yan, yung majority, walang alam. Dati nyo pa ninyong alam ito? Okay. O ngayon lang. Ngayon lang, nung nag-uusap tayo, Oo. halimbawa, doon Sabi sinasurvey kayo. Naku, ngayon lang. Ngayon, ang nagtanong Oo. kayo, may impeachment pala? Oo. 53% dyan. Ang nagsabing, ngayon lang sila nagkaroon ng Ngayon lang kaalaman. sila nagkaroon ng kaalaman. May yan ang majority. Oo. Tapos, doon sa mga May alam. hindi sang-ayon, Oo. 35%. Tapos, may 5% plus 19% na pinaghiwalay pa na pareho namang walang opinion. Hindi ko ako pala nagsasurvey, tatawagan ko yung boss, Ah. yun pala mga tinatanong natin na hindi alam pala impeachment, hinto muna natin ito. Kaya nga, kalahati eh. Ah. Di ba? Anong pagbabatayan mo ngayon, di ba? Di distorted yung ano mo, yung resulta ng Correct. survey mo ngayon. Kasi yung mga tinatanong mo, hindi naman alam. Paano ngayon na nalaman nila Oho. na Meron una, pala. Oo. ayaw pala ng Pangulo yan. O yun. Dahil makakagulo sa ating bansa. Magaling ang ginawa ng INC. Na-emphasize na ayaw ng Pangulo yan. Oo. Pangalawa, ay hindi naman pala nasusunod ang rule of law dyan. Nako, galing talaga. Hindi lang ho INC nagsabi niyan, kahit to iba pang mga vlogger. Oh. Yung Oo. due process, minamadali ninyo ha? Oo. Kasi yung mga nauna palang mga pagdinig ng Quadcom, ay para lang makabuo ng mga kung ano-anong paratang na ihahain sa impeachment eh. Yo! Hindi ba? Oo. Hindi, bali nga ang magiging batayan mo sa survey mo kung gano'n ang magiging laman. May Yon. So, iyon na po. Doon po tayo nagtatapos, mga kababayan. Yan o, ay sinasabi lamang po natin paulit-ulit na wag ho kayo nagpapaniwala. Kaya ho kayo ay magsusubscribe po sa channel natin para upang may paliwanag ho natin paulit-ulit ang tunay na nangyayari. Doon lamang tayo sa katotohanan, tas kayong humusga. Yan po ang katotohanan. Kalahati ho sa tinanong. Ay actually hindi kalahati. 53% sa tinanong sinabing wala silang alam. At 47 lang ang nagsabing, oo, nadinig na namin yan. Oh. At doon sa 47, 41% lang nagsabing gusto namin. The rest, ayaw nila o ayaw pa nilang sumagot. Oh. In other words, mababa lang po ang percentage. Sabi nga ni Bobby Tiglao, 19% lang doon sa pangkalahatang tinanong ang nagsasabing ayaw, gusto nila ang impeachment. 19% lang. Naku po. Tapos paulit-ulit, 'di ba? Alam naman po natin pag paulit-ulit, mukhang magiging totoo na, 'di ba? Yung prinsipyo na paulit-ulit maaari maging katotohanan na. Paulit-ulit na sinasabi ng mga kongresista at iba pang politiko na ayan ay majority. Oh. Kaya mga kababayan, wag ho kayong bibitaw. Dito sa channel na to, lagi nyong ino-notify. Pag ayaw mag-notify sa inyo, ulitin nyo, notify nyo, tapos i-notify nyo uli. Subscribe kayo. Kaya para talaga makita ninyo ang katotohanan at maibalita natin kasi lalo na ngayong malapit na eleksyon, ay naku po, maraming lalabas na fake news dyan. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang magkakaawan.